Dahil nga po mga idol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Christian Coloco sa free agency sa pagpirma nito ng two-way contract, agad nga pong nagtrending ang kanyang pangalan sa social media. Pinagkaguluhan nga ito sa internet ng napakaraming mga fans, lalo pat gusto nga po nilang malaman kung meron nga ba talaga itong maibubuga o maiaambag sa team bilang big man. Ayon nga po sa lumabas na balita, kahit man two-way contract ang pinirmahan nito, inaasahang magkakaroon siya ng malaking role sa front court rotation ngayong wala si Christian Wood. Sasamahan niya nga dito si Jackson Hayes, kung saan pareho nga silang 7-footer na tutulong kay Anthony Davis. Kaya maging si LeBron, hindi na rin naman nga po napigilan ng sarili na matuwa sa ginawang move na ito ng Lakers, lalo pat alam nga po niyang ginagawa talaga ng kanilang team ang kanilang trabaho upang maisaayos ang kanilang lineup. Na-impress rin naman nga po ang kanilang superstar sa ginagawang effort ni Coloco sa loob, kaya inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa kanila. Samantala, bago pa simula ng Boston Celtics ang pagdepensa nila sa kanilang kampyonato, hindi na nga po naiwasan pa ni Jason Tatum ang ilabas ang kanyang kayabangan sa media. Sa katunayan, bukod sa pahayag nito na siya ang magiging MVP next season, sinundan rin naman ito ng pagsabi na naniniwala siyang magkakaroon ng rematch ang Boston Celtics at Dallas Mavericks sa 2025 NBA Finals. Malaki nga po ang kanyang tiwala na makakapasok muli ang Celtics sa Eastern Conference Finals, since wala rin naman nga po masyadong pinagbago ang kasalukuyang lineup nila. Buong-buo pa rin naman ang main core, habang sa Dallas Mavericks naman lumakas ang lineup sa pagkuha kay Klay Thompson. Ngunit may ilang personalidad ang hindi sumang-ayon sa kanya, kagaya na lamang ni Kyrie Irving, kung saan nagbigay nga siya dito ng responde sa paggamit niya ng larawan habang tinatapakan nito ang logo ng Boston Celtics. Sa madaling salita, mukhang hindi pa rin nga talaga nakakalimutan ng Dallas ang kanilang pagkatalo sa finals at gusto nga po niyang mabawian ito next year. Sa kabilang banda naman, matapos nga po mga idol ang nakakahiyang pagkalaglag ng Phoenix Suns last playoffs, inadress na nga agad ng front office nila ang problema at kakulangan sa pagkuha ng bagong point guard. Kaya maging ang dating superstar at analyst na ngayon na si Charles Barkley natuwa sa ginawa nila. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman nga po nito naiiwasang pagdudahan ng Phoenix Suns, gayong hanggang ngayon hindi pa rin niya nalalaman kung sino ang leader sa kanila. Katulad ng napansin niya last season, nakita nga po niya na mas gusto lamang ni Kevin Durant maglaro ng basketball at ayaw niyang maging leader. Sa madaling salita, isa pa rin naman nga daw itong role player kung saan sinusunod lamang ang instruction ng head coach. Hindi nga ito isang vocal na player o leader na siyang kinakailangan ng team para makakuha ng kampyonato sa darating na season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.